Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Binabaybay ng motorsiklong yan ang isang kalsada sa Cagayan de Oro nang biglang huminto ang truck na sinusundan niya. Sinubukang umiwas ng rider pero may paparating pa palang isang truck. Ang susunod na nangyari at iba pang detalye ihahatid namin maya-maya lang. Mga kapuso, kung ano-ano ng estilo ang naiisip na mga gustong magpuslit ng ilegal na droga sa mga kulungan sa bansa. Sa Antipolo, may naarestong magkapatid dahil po dyan. Ang mga ilegal na droga itinago umano sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Balitang hatid ni Bam Alegre. Akala ng magkapatid na babaeng ito, may pupuslit nila sa loob ng Antipolo jail ang bitbit nilang ipinagbabawal na gamot. Ang item inilagay nila sa loob ng kondom at saka inilagay sa loob ng maselang bahagi ng kanilang katawan. Humigit kumulang 200 grams ng hinihinalang shabu ang nasabat sa kanila ng mga otoridad. According sa warden is nakatanggap siya ng information na may ipapasok na illegal na droga pero hindi alam kung kanino. So ang ginawa po nila ay hinigpitan po nila yung mga dalaw at yung dalawang babae na magkapatid naman ay nakakitaan ng mga irregularity sa movements. So sila ay in-inspect ng babaeng BJMP rin at nakakitaan nga nung humigit kumulang na 250 grams na shabu. At napakalaga nito, no? Kasi kung susumahin mo, 1,360,000 itong ipapasok sana nila na quantity. So isipin mo kung gagamitin ito sa loob, no? Hindi safe yun. Itinanggi ng mga suspect ang ibinibintang sa kanila. Wala po akong alam, no comment po ako. Sinama lang po ako ng kapatid ko. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng Antipolo Police Station. Droga rin ang nakuha sa grupo ng mga lalaki na unang sinita ng pulisya dahil sa pagsusugal ng tong-it sa barangay San Isidro sa Antipolo pa rin. 5 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa kanila. Nakuha rin sa kanila mga perang pamusta at mga baraha. Ano comment po? Wala po akong masasabi nun. Hindi ko naman po alam kasi yun. Illegal possession of firearms naman ang kasong kinakaharap ng 3 suspect sa barangay Kupang, Antipolo. Nagsagawa ng anti-crime operation ng pulisya sa lugar at nakita nila mga suspect na bumaba ng tricycle. Ayon sa mga pulis, baka sa kanilang mga bag ang dala nilang mga baril kaya inaresto sila. Kabilang narito ang 2 kalibre 38 na revolver at mga live ammunition. Depensa ng isa sa mga suspect. Wala naman po kaming intention na manakit kasi po kami may ginagawa po kaming barracks po para po dun sa area. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pera na naging bato pa. Yan po ang sinapit ng perang donasyon para sa pagpapagamot sana ng 2 taong gulang na batang babae mula po sa Calbiga, Samar. Siya po yung nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan matapos lapain ng 4 na aso. Ayon sa ulat ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na sa Super Radio DZBB, sinimot umano ng online scammer ang mahigit 57,000 na donasyon mula sa e-wallet ng gurong naglikom ng pera para sa biktima. Kwento po ng guro, may tumawag umano sa kanya na magbibigay ng tulong nitong Lunes. Nagpakilala po yung konektado sa isang government agency. Dahil inakala niyang lihitimo yun, hindi na siya nagdalawang isip ng hingin ng caller ang one-time password ng kanyang natanggap para makumpleto ang fund transfer sa e-wallet. Doon na nilimas ng caller ang pera. Humingi po ang guro ng dispensa sa mga nagpaabot ng tulong at nagbabalang huwag nang magpadala pa sa e-wallet niya. Patuloy na iniimbestigahan ang naturang insidente. Pinapayagan ng Department of Education na magsuspinde ng face-to-face classes sa mga eskwelahan dahil sa matinding init. Kasunod yan ang pagsuspinde ng ilang lugar ng kanilang klase dahil sa inaasahang mataas na heat index o ramdam na init. Ayon sa DepEd, wala silang threshold o itinakdang temperatura para magsuspinde ng face-to-face classes. Pero kung sa tingin ng pamunuan ng mga eskwelahan na hindi makakapag-aral ng maayos o delikado na ang init sa loob ng classroom,
pwede raw magpatupad ng alternative delivery modes para tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Pinapayagan na rin ng DepEd ang mga guro na magsuot ng mga mas komportabling damit sa halip na uniform. Wala namang required uniforms sa mga estudyante pero pinapayuhan silang magsuot ng mas preskong damit. Magpapatuloy po ang mainit at maalinsangang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posible pong umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Rojas City, Capiz. Ang 42 degrees Celsius po pataas na alinsangan ay may seryosong bantana ng heat stroke, lalo kung patuloy na nakababad sa init. 41 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Virac, Catanduanes, Pili, Camarines Sur at sa Cotabato City. 40 degrees Celsius sa Iloilo City, habang 39 degrees Celsius naman sa Pasay. Mga kapuso, patuloy po ang pagbaba ng tubig sa 7 dam dito sa Luzon. Kabilang dyan ang Angat, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya ayon sa Pag-asa. Nasa 2 buwang na naobserbahan ang pagbaba sa water level ng mga nasabing dam dahil po sa kakulangan ng ulan. Bukod dyan, tumataas ang konsumo ng tubig dulot ng tumitinding init. Tumaas naman po ang water level sa Ipo at Binga Reservoir. Inaasahan pa rin iilang lugar sa bansa ang may tsansang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Hanging amihan naman ang umiiral sa may northern at central Luzon, habang shear line sa eastern section ng central at southern Luzon. Naglabas ng VOG alert ang PHIVOLCS matapos mabalot ng makapal na volcanic smog ang Bulkang Taal. Naobserbahan yan sa kaldera ng Bulkang Taal kahapon. Nagbuga rin ang bulkan ng mahigit 6,837 tons ng sulfur dioxide mula nitong Lunes. Sa datos ng Batangas Disaster Risk and Reduction and Management Office, apektado niyan ang mga bayan ng Agoncillo, Laurel, Balete, Santa Teresita, Calaca, Mabini, Mataas na Kahoy, Lemery, San Nicolas at Talisay. Paalala ng PHIVOLCS, limitahan ang mga aktibidad sa labas ng bahay at magsuot po ng mga face masks. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Magpapatuloy pa rin po ang pag-issue ng traffic violation tickets ng mga local traffic enforcers sa Metro Manila sa mga lalabag sa batas trapiko. Yan ay matapos i-anunsyo ng MMDA na plano nilang bigyan ng provisional authority ang mga traffic enforcer ng mga LGU sa Metro Manila. Nag-ugat po yan sa desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa mga traffic enforcer mula sa mga LGU na mag-issue ng traffic violation ticket. Hindi na raw yan iaapila ng MMDA. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, dapat magpasa ang mga LGU ng listahan ng mga traffic enforcer na otorisadong maningil. Papayagan silang mag-issue ng citation tickets hanggang December 31. Kinukuha rin po ng MMDA mula sa mga LGU ang listahan ng mga ordinansa na po pwedeng isama sa revision ng 2023 Metro Manila Traffic Code. Sa kalsada ng Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City, makikita ang isang motorsiklong kasunod ng isang truck. Maya-maya lang biglang pumreno ang truck kaya napa-full brake din ang babaeng rider. Nawalan siya ng balanse at sumalpok sa kasalubong na isa pang truck sa kabilang lane. Sugatan ang babaeng rider. Ayon sa pulisya, tumakas ang driver ng kasalubong na truck. Nakasundan naman siya ng ilang sibilyan na nagsumbong sa mga pulis. Sabi ng truck driver, sinubukan naman niyang umilag. Aminadong tumakas siya dahil daw sa takot. Nagkasundo na ang magkabilang panig na sasagutin ng kumpanya ng truck ang pagpapagamot sa rider. Arestado ang 2 lalaki sa pangingikil umano sa ilang negosyante sa Pasay. Nagpanggap din daw silang konektado sa opisina ni First Lady Liza Marcos. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa undercover video na ito mula sa mga otoridad, kita ang isang lalaking kumakain sa isang restaurant sa Pasay kagabi. Hindi kita sa video ang kasama niya pero kitang may kausap siya habang nasa lamesa. Entrapment operation na pala ito na ikinasa ng Criminal Investigation and Detection Unit o CIDG laban sa suspect.
Inirereklamo siya ng pananakot umano ng mga negosyante sa Pasay na ipapasara ang kanilang mga establishmento kung hindi magbibigay ng padulas. Nang may dokumentong pagtanggap ng suspect ng bulto ng pera mula sa kausap, inaresto na siya sa kasong robbery, extortion o pangungutong. Na-corner din ng mga otoridad ang mga kasama niya nasa paligid lang ng isagawa ang operasyon. Nagkaroon kami ng setup, gumamit kami ng isang complainant na magbibigay ng pera sa kanila. Yung tinatakot nila. Actually, yung usapan nila ngayon nasa 5 million. Pakilala ng suspect at ng mga kasamahan niya na naaresto rin ng CIDG. Mga government officials sila na konektado kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Matapos makipag-ugnayan ng pulisya sa opisina ng First Lady, pati sa ilang mga complainant, ikinasa ang operasyon laban sa mga suspect. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang Malacanang. Babala lang po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na itong gumagamit sa pangalan ng ating First Lady o sa Malacanang, na mag-ingat, kilalanin ang mga taong ito. Kasi wala hong katotohanan yung pinagsasabi nila na nangihingi ng pera o anuman ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga sino man para makapesto. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect sa mga bintang sa kanila. Iimbestigahan pa ng CIDG-NCR kung gaano kalawak at katalamak ang kanilang operasyon. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng nag-claim lang ng mga premyo ang iisang tao na sinasabing nanalo ng 20 beses sa loob ng isang buwan, sabi ni PCSO General Manager Mel Robles. Hindi ito 642, 648, hindi ho yan jackpot bearing. Sigurado po kami dyan dahil wala pong nananalo ng 20 jackpot games in 1 month. Pero maaaring ang isang tao ay mag-claim ng 20 times or even more than 20 times sa ibang games namin. Hindi lang po jackpot ang games. Sagot yan ni Robles sa isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo kahapon tungkol sa anyay isang tao na 20 beses na nanalo sa isang buwan. Sa panayam ng unang hirit kay Robles, sinabi niyang pwedeng ipakiusap sa iba ang pagkuha ng premyo. Kapag daw kasi mahigit ang premyo ng 10,000 pesos, makukuha lang yon sa kanilang main office sa Mandaluyong. Ganito raw ang gawain ng ilang outlet owner. Kaya meron pang mga insidente na mahigit 20 beses kung mag-claim ng mga premyo. Posible pa rin naman daw na iisang tao lang ang nanalo, pero hindi raw yon conclusive. Muling iginit ni Robles na hindi minamanipula o namamanipula ang resulta ng jackpot games. Kasalukuyang iniimbestigahan sa Senado ang sunod-sunod na pagkakapanalo ng mga mananaya ng loto sa jackpot games. Mas pinadali ang registration ng mga senior citizen at persons with disability para makaboto sa eleksyon 2025. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, inilunsad ng Commission on Elections ang kauna-unang special satellite registration para sa mga senior citizens at person with disability sa Quezon City. Partikular na isinagawa ang talaan sa National Vocational Rehabilitation Center sa Project 4 sa Quezon City. Ang ilan sa mga maagang nagtungo rito para magparehistro ay ang mga nakatatanda at may kapansanan mula sa 4 na barangay malapit dito sa registration site. Ayon kay Atty. Franklin Quijano, Chief Executive ng National Commission for Senior Citizens, malaking tulong ang ganitong hakbang ng COMELEC. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat dinadala talaga sa taong rehistro lalo pat mataas ang pagtingin niya sa mga nakatatanda, PWD, katutubo at mga buntis. Naniniwalaan niya siya na aabot ang bilang ng mga senior citizen sa 12 hanggang 13 billion habang nasa 600,000 naman ang PWD. Nakakalungkot lang umano na hindi lahat ng senior citizen at PWD ay nakarehistro bilang botante. Posibleng ito'y dahil sa sakit o walang pagkakataon para sa registration site ng COMELEC. Itong manong dahilan kaya inilalapit na nila sa tao ang mga registration site. Connie? Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Mga mare at pare, tuloy-tuloy ang pagningning ni Asia's Limitless star Julian San Jose sa Kapuso Network. Full support ang GMA Executive sa renewal ng kontrata ni JAPS. Pinangunahan niya ni na GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., EVP and CFO Felipe S. Yalong.
Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable, at Sparkle Vice President Joy Marcelo. Present din sina Senior Vice President and Head ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President for Business Development, Janine Piad Nacar at Gigi Santiago Lara, pati ang iba pang opisyal ng Kapuso Network. Kaya tinawag na limitless star si Julian. Hindi lamang sa kanta, sa hosting, sa drama. In short, walang limit ang kanyang kakayahan. And I am very proud na siya ay homegrown. Well, Julie, congratulations. It's been a fantastic 18 years. And consistently, you've continued to grow, you continue to evolve to what you are today, and we're all very, very proud. No doubt, I think no one can contest that she is also the premier singing talent of GMA Network. Naaalala ko pa nung bata siya, talagang excited siya, and when she was looking for her niche in the industry, and nakita natin na grabe, limitless siya sa lahat ng bagay. Very honored na it was GMA who molded her, who helped build her up, and who grew with her also through all these years. Nagsimula si Julian bilang contender ng Kapuso reality singing show na Popstar Kids hanggang sa naging Kapuso for 18 years at nakilala sa iba't ibang shows at projects. Sa kanyang career, nanalo si Julian ng iba't ibang parangal sa loob at labas ng bansa. Patuloy rin siya sa paggawa ng milestone sa kanyang music career. Kaya naman natanong ng GMA Integrated News si Julian kung ano nga ba ang sikreto niya sa kanyang career. Being an artist requires a lot of hard work, a lot of energy, and you're willing to make sacrifices. Sobrang nagpapasalamat talaga ako kasi nandiyan yung GMA for me, talagang ginabayan nila ako, sinuportahan nila ako. Sumiklab ang gulo sa demolisyon sa barangay Anuna sa Angeles, Pampanga. Sa kuhang yan ng isang residente, makikita ang demolition team na may mga ibinabato. Ayon po sa may mga kuha ng video, mga nagpoprotesta ang mga residente ang kanila pong binabato. Pero hindi malinaw kung sino sa magkabilang panig ang nagpasimula ng pamamato. Nagpulasan din po yung mga residente nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Ang ilan po ay nagtamo ng sugat at may mga tinamaan din daw ng bala. Sa kabila po ng tensyon na ipatupad ang demolisyon at nabarikadahan na ang lugar. Pinapayagan na lang pumasok sa lugar ang mga residente para maghakot ng natitirang gamit. Pinapaalis na po yung mga residente matapos makansela ang kanilang Certificate of Land Ownership Award noong panahon ng COVID pandemic. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Clark Hills Development Corporation na humiling ng demolition order sa mahigit 70 ektaryang lupain. Ipinagpaliban ang kumpirmasyon sa promotion ng isang general ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod po ito ng reklamo ng mismong misis at mga anak niya tungkol po sa umano'y pananakit. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Seryoso ang alegasyong ibinato kay Brigadier General Ranulfo Sevilla, Deputy Commander ng AFP Special Operations Command na nominado para sa promotion sa AFP. Humarap sa Committee on National Defense ng Commission on Appointments ang asawa ni Sevilla para isumbong ang umano'y pananakit ng general sa kanilang mag-iina at hindi pagbibigay ng sustento sa mga anak kahit may court order umano para rito. Patagal na kami nagtitiis ng mga anak ko. Sustento, 2,000 pesos. From an AFP officer. No amount of money will make me back down. We deserve to be vindicated. Dagdag ng misis ni Sevilla, patuloy raw silang hinaharas ng asawang general kaya nagtatago sila ngayon. Sinasaktan daw siya ng mister, kaya humingi siya ng protection order sa korte. Alegasyong sinusuga ng kanilang anak. Paglabas ko ng room, nakita kong sinasaktan niya yung nanay ko.
nakita kong sinishake niya, sinisigawan niya. Nakita ko pa siyang sinampal niya. Tapos umalis na siya bigla. I know that wasn't the first time he has done that to my mother. Pati raw silang mga bata, sinasaktan ng tatay nila. Nakikita ko po sinasaktan niya yung kuya ko. Pero ka never naman nasaktan. Sinaktan niya din po kami ng little brother ko dati. Ilang beses na po. Paano? Hinahampas niya po kami ng little brother ko dati ng sinturon. Ilang beses na raw humingi ng tulong ang misis ni Sevilla sa pamunuan ng AFP, pero binaliwala lang daw ang mga sumbong niya. Above the law po ba ang AFP? Kahit may court order, hindi pwedeng ipatupad dahil sa loob yun ng kampo? Yan ba ang pinagmamalaki ng AFP? Na hinahayaan nila na nakatira ang kabit sa loob ng kampo, sa loob ng sarili naming bahay? Dahil sa mga reklamo ng mag-iina, ipinagpaliban ng komite ang confirmation ng promotion ni Sevilla bilang Brigadier General para mapag-aralan ng issue. Sabi ni Senate President Mig Zubiri, may mga ibang promotion at confirmation ng mga opisyal na hindi raw pinalulusot ang commission on appointment dahil sa iba't ibang reklamo gaya ng concubinage at sexual harassment. Hindi sapat yung performance record nyo bilang kawani ng gobyerno. Kailangan of good moral character. Kasi mabubusisian na lahat eh. At we feel that if you want to be in government, particularly in appointed positions like that, they should be of good moral character. Tumangging magbigay ng pahayag si Brigadier General Sevilla. Hinihingan din namin ng pahayag ang pamunuan ng AFP. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na ang mabibilis na balita. Pinagnakawan ang isang eskwelahan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Agad namang nahuli ang sospek na 16 na taong gulang. Na-recover ang nawawalang laptop at tablet ng paaralan. Sa investigasyon, lumabas ng sospek din ang responsable umano sa pagnanakaw sa 2 pang paaralan sa lungsod. Dinala na siya sa Home Care for Children Facility at nahaharap sa reklamong pagnanakaw. Wala siyang pahayag. Sugatan ng 13 turista matapos bumangga ang sinasakyan nilang van sa isang truck sa National Highway sa Naga, Cebu. Base sa investigasyon, papaliko ang truck ng mabangga ito ng van na papunta sa bayan ng Oslob para mag-whale shark watching. Isinugod sa ospital ang mga sakay na van na nasa ligtas ng kalagayan. Kritikal ang isang rider matapos pagbabarilin sa Caloocan. Balitang hatid ni James Agustin. Masdan ang pagdating ng isang motorcycle rider sa bahaging ito ng General Terona Street sa Caloocan, bandang alas 6:25 kagabi. Huminto siya na tila may hinihintay. Matapos ang halos 2 minuto, lumipat siya ng pwesto. Ang sumunod na nahagip ng CCTV, ang pagtumba sa kalsada ng isang motorsiklo. Binaril na pala noon ng 37 anyos sa rider na si Aladin Fundales. Maswerteng hindi nahagip ang anak niyang 11 anyos sa lalaki na angkas niya. Siya rin ang agad na humingi ng tulong. Ang salarin tumakas paali sa lugar. Siya ang rider na unang nahagip sa CCTV na nakatambay roon. Halos himatayin ng nanay ng biktima na makita ang duguan niyang anak. Pinagtulungan ng mga kaanak at taga-barangay na maisakay sa tricycle ang biktima para maisugod sa ospital. Kritikal ang kanyang kondisyon. Bunsod ng mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakakuha ng soko ang 5 basyon ng bala sa pinangyarihan ng pamamaril. Inaalam pa ng pulisya ang posibleng motibo sa krimen. Yung biktima together with his son, galing somewhere, pauwi na. Nung mangyari na binaril siya. Na-witness lahat ng anak niya yun. Anong kwento ng anak? Ang nakita lang, binaril daw yung tatay niya, yun lang naman. Tumangging humarap sa kamera mga kaanak ng biktima. Sabi nila wala silang alam na kaaway ng biktima. Patuloy ang follow-up operation ng Caloocan Police para matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang batang 3 taong gulang matapos saksakin ng kanyang ama sa Inopacan, Leyte. Matapos nito, ayon sa mga otoridad, ilang ulit ding sinaksak ng ama ang kanyang sarili. Nadiskubre ang krimen ng mga kapitbahay. Idineklara silang dead on arrival sa ospital. Tinitingnan ng rason ng pulisya ang alitan ng sospek at ng kanyang ka-live-in na partner na gusto nang makipaghiwalayan. Siya ang ina ng bata. Wala pa siyang pahayag.
Ilaw ng tahanan naman ang namatay sa barangay Masambong sa Quezon City matapos siyang saksakin. Sospek ang anak niyang 39 na taong gulang na hindi raw niya nabigyan ng hinihinging pera. Nadiskubre ang krimen nang marinig ng isa pang anak na humihingi ng tulong ang 64 na taong gulang nilang ina. Isa rin sa mga tinitinglang anggulo ay ang pagsusugal ng sospek. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na mahaharap sa kasong parricide. Nakuha mula sa kanya ang kutsilyong ginamit daw sa krimen. Pinagtulungang apulahin ng mga bumbero ang nasusunog na sasakyan na yan sa Ligao, Albay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng electrical ang sanhi ng apoy. Bigla raw kasing namatay ang aircon nito. Nang buksan ng driver ang hood, biglang lumabas ang usok. Kaya tinanggal niya ang terminal ng battery at bigla namang sumiklab ang apoy sa dashboard. Sinubukan pa ng driver na apulahin ang apoy pero mabilis nitong nilamon ang buong sasakyan. Walang nasaktan sa insidente. Samantala, hindi pa man daw opisyal na idinedeklara ang pagsisimula po ng dry season sa bansa. Nako, ang init-init na ng panahon, di ba? Hanggang kailan kaya yan? At ang tanong, titindi pa kaya? Nakasalang sa Balitang Hali si Dr. Marcelino Villafuerte, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali po. Yes, magandang umaga po, Sir Chia and also Ma'am Connie. Yes, sir. Good morning. Umaabot na sa 40 degrees Celsius pataas ang naitatalang heat index o yung damang init po sa ilang lugar sa ating bansa. Ano ho ang dahilan kaya kung bakit ganito nakataas ang heat index natin? Is it normal o medyo meron na ring factor dito ng iba pa hong sabihin na natin El Nino kaya? Ano ba? Yes, Ma'am Connie, totoo po. Actually, kahapon po ay naitala natin ang 42 degrees Celsius na heat index or yung damang init po ng ating katawan sa Rojas City, sa Capiz, ganun din po sa Cotabato City, sa Maguindanao. Ang kadahilanan po nito ay yung easterlies po kasi ang nakaka-apekto sa mga lugar na nabanggit, kaya umaabot po sa ganong level ang ating heat index. Okay, pero normal pa naman na kasi talagang kahit hindi pa ganito sinasabi nga, hindi pa nagsisimula ang tag-init. Yes, ma'am. Actually, we are expecting po talaga na pagpasok po ng buwan ng Marso ay umaabot na po sa ganitong level ang ating heat index. Ganon din po kapag actually mas i-expect pa natin natataas ito pagdating of course ng Abril at saka ng Mayo. Naku po, 40 degrees Celsius sabi nga nila parang kinukumbulsyon na yung ilan dyan, di ba, sa temperatura. So parang ganon din ihahalin tulad, no, para kang nilalagnat ng matindi. Yes, Ma'am Connie, totoo po. Ganun po yung halos pakiramdam natin sa ganitong level po ng value ng heat index. Ito po ay kombinasyon po ng mainit na temperatura ng ating hangin and then iladagdag natin yung humidity na currently nasa hangin naman po ito. Oo. Pag ang heat index ay 40 degrees pataas, sabi nila mas prone na daw syempre na magkaroon ng heat exhaustion tapos minsan yung tinatawag na na heat stroke, yes, heat stroke. So ano ho ang mga payo ninyo? Well, tama po kayo, ma'am. Nasa ganung level ng heat index ay possible na po ang heat cramps, heat exhaustion, and even ang heat stroke. So, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na, of course, iwasan po natin sana na yung bang mahabang time na nasa outdoor tayo kapag pagdating ng bandang 10 a.m. hanggang about 3 p.m. Ito po kasi yung katirikan ng araw. So, if ever po na hindi natin maiiwasan yon, gumamit po sana tayo ng pananggalang sa direktang sikat ng araw. Halimbawa po, payong, o kaya naman po magsuot po tayo ng komportableng kasuotan upang nang sa gayon ay mabawasan po yung init na ating mararamdaman kaugnay ng mataas sa temperatura ng hangin at saka yung humidity na nasa hangin po. At habang pinag-uusapan natin itong tinatawag na heat index, sir, ano ba ang katangian ng mga lugar na posibleng makaranas pa ng mas mataas na heat index kapag opisyal nang magsimula ang dry season? Saan-saan kaya ang mga ito? Opo, typical ito, sir, na nakaka-record tayo ng mataas na heat index sa mga coastal areas. Ganun din po yung mga syudad, Halimbawa, kahapon po, yung mga nabanggit na lugar natin ay yung sa Rojas City at saka sa Cotabato City. Sila po yung mga syudad, kumbaga more on mga konkretong kapaligiran. And then malapit tayo sa coast. Ito po yung source ng water vapor or ng humidity. So, ganun din po doon sa mga valley,
record din po tayo ng matataas na heat index for those kind of areas po in our country. Yes, at Dr. Marcelino, hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na may paparating na talagang medyo mahabang tag-init, no, at matindi. Sa tansya nyo ba, hanggang kailan kaya mararanasan ang ganitong kahabang tag-init pag pumasok na nga yung panahon ng napakainit na panahon at yung tinatawag nating summer season na talaga, no? Opo. Nagsisimula po ito typically buwan ng Marso, mid-March until about end of May. So inaasahan po natin yung hanggang sa end of May po yung ganong experience natin. Okay, maraming salamat Dr. Marcelino Villafuerte, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Maraming salamat din po. Isang heartfelt na tula ang inialay ni Andy Eigenman para sa yumaong nanay na si Jacqueline Jose. Sa kanyang Instagram post, isinare ni Andy ang ilang litrato ng itim na paru-paro, flowers at photos ng kanyang nanay. Sabi ni Andy, higit pa sa sapat ang iniwang pagmamahal ni Jacqueline para hindi sila mangulila. Nagpasalamat din si Andy sa guidance na ibinigay sa kanila ng kanyang nanay. Si Jacqueline na Mary Jane Gok sa totoong buhay ay pumanaw noong March 2 sa edad na 60. Sa gitna naman ng plenary debate sa panukalang magbabago sa ilang probisyon ng konstitusyon, ipinunto ng isang mambabatas na imbes na ownership o pagmamayari ng dayuhan sa mga paaralan, dapat munang ayusin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nagdebate na sa plenaryo ng Kamara ang mga nagtutulak at tumututol sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa ilalim ng RBH 7 o Resolution of Both Houses No. 7, bubuksan sa mga banyaga ang mga industriya ng public utilities, edukasyon at advertising. Pero punto ng mga kontra, sigurado bang economic provisions lang ang babaguhin? Baka raw pagdating sa bicameral committee o yung pagre-resolba ng bersyon ng Kamara at Senado, may mga madagdag na amyenda gaya ng pagpapahaba ng termino ng mga politiko. Kasi Mr. Speaker, we have that experience. There are bills or resolutions na agreed na on a third and final reading, but there is a third Congress, what we call the bicameral committee. I would like to assure that there will be no chance for a bicameral conference committee because our RBH 7 is identical to RBH 6. Those who conjure fears that there may be some political amendments will really be unfounded. Tiniyak naman ng mga nagsusulong ng charter change o CHACHA na tertiary o college level lang ang bubuksan nila sa mga dayuhang negosyante at hindi ang basic education. Pero sabi ng isang mambabatas, unahin muna ang krisis sa edukasyon. Sistema raw ang problema ngayon at hindi ang pagmamayari o kontrol ng mga eskwelahan. Kinwestiyon din ng isa pang mambabatas ang pondong gagamitin sakaling umabot ito sa plebisito. Aniya, batay sa pagtataya ng NEDA o National Economic and Development Authority, aabot ito sa 28 billion pesos na dapat ilaan na lang daw pampagawa ng mga kulang na classroom. It will be okay for us to allocate this 28 billion pesos for the classrooms. The expense for the plebiscite is not an expense but an investment. It is an investment for the Filipino nation to be able to give more jobs. Inaasahang pagbobotohan na sa ikalawang pagbasa ang RBH 7 o ang bersyon ng Kamara ng charter change. Umaasa ang liderato ng Kamara na uusad na rin ang bersyon nito sa Senado. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Providing enhanced protection. Bawal na ang magsuot ng full-faced helmet ang mga rider at kanilang angkas pagpasok po sa city proper ng San Carlos Negros Occidental. Tugon po yan ng lokal na pamahalaan para maiwasan ang mga krimeng kinasasangkutan ng riding in tandem sa lungsod. Sa inilabas nilang kautusan, half-face helmets ang papayagan sa city proper para mas madaling makilala ang mga rider at kanilang angkas. Required naman ang pagsusuot ng full-faced helmet kung galing sa ilang lugar at lalabas ng lungsod. Kasama rin po sa kautusan ang pagpapatanggal ng mga rider at kanilang angkas ng suot nilang helmet, bonnet at mask sa mga checkpoint na itinayo roon. Effective immediately o agad na ipatutupad ang kautusan.
Agree kaya ang ating mga netizens dyan? Tanungin natin sila. Ang sabi ni Boyet Saklolo, pwede. Lalo na kung talamak talaga ang krimen sa isang lugar. Para naman kay Wolf Woods, dapat gamitin na ang no contact apprehension policy o yung mga kamera para ma-monitor at mahuli ang mga kriminal at holdapper. Ang sabi naman ni Mark is, Vinluan, bakit riders ang mag-a-adjust? Dapat daw dagdagan ang police visibility sa mga lugar para mabawasan ang krimen. Ayon naman kay Mel Ponce, safety pa rin dapat ng riders ang isipin. Yung iba raw nga kasi kahit full face na ang helmet, malala pa rin ang tinatamong galos. Papaano pa raw kaya pagkasimpleng helmet lang ang gamit? Kaya mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga nais din po kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Beehive, mag-ingay! In-announce na ni Beyonce ang title ng kanyang bagong album. Cowboy Character, ang title ng new album ni Queen Bee na in-announce niya sa kanyang website at social media pages. Country feels ang announcement ni Beyonce na sinabayan din ng pag-launch niya ng ilang limited edition merchandise. Bago nito, 2 singles na rin ang inilabas ni Queen Bee na kasama sa album. Ang album na ilalabas sa March 29, Act 2 ng kanyang Renaissance album na inilabas noong 2022. Trabaho alert naman para sa mga taga-Laguna. Mahigit 30 local employers po ang mag-aalok ng trabaho sa inyong job fair. Sa Sabado na po yan, simula 8 a.m. sa Cultural Center ng Laguna sa Kapitolyo sa Santa Cruz. Ilan sa mga bakanteng posisyon ay delivery crew, driver, welder, production operator at maraming iba pa. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Provincial PESO Laguna. 8 kasunduan po ang matagumpay ng pinirmahan ng Pilipinas at Germany sa unang araw ng aktibidad ng working visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula naman sa Berlin, may ulat on the spot si Rafi Tima. Rafi? Connie, pasado alas 4 na madaling araw dito sa Berlin sa Germany at ngayon yung huling araw ng Pangulo para sa kanyang working visit dito sa Berlin. Kahapon ay nakapulong ng Pangulo ang mga business leaders dito sa Germany kung saan nakakuha umano siya ng $4 bilyong na investment. 8 kasunduan nga ang pinirmahan sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatapos ng unang buong araw ng kanyang working visit sa Germany. Kabilang sa mga MOU ang pamumuhunan sa isang planta na gagawa ng armor-protected cars at military-grade armored personnel carriers at solar cell manufacturing facility. Ang mga kasunduan aabot daw sa $4 billion o 220 billion pesos kapag natuloy. Hindi direktang investment ang mga kasunduan pero umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng pagbisita ng Pangulo, may iengganyo ang mga mamumuhunan na hindi lang ituloy kundi lakihan pa ang kanilang investment sa bansa. Bago ang German-Philippine Business Forum, ginawaran ni German Chancellor Olaf Scholz ng arrival honors ng Pangulo pagdating nito sa The Chancellery, ang opisina ng leader ng Germany. Sa joint press conference ng dalawang leader, ibinahagi ng German Chancellor ang kanyang personal na karanasan ng pakikipag-ugnayan sa mga Pilipino. Noong siya raw ay abogado pa, may mga ipinagtatanggol siya mga Pinoy na seafarers, pagpapakitaan niya kung gaano kahalaga ang mga Pinoy sa larangang ito. Binigyang diin ng dalawang leader ang kahalagahan ng pagsunod sa international law. Ayon kay Pangulong Marcos, bukas naman ang Pilipinas para pag-usapan ng issue ng West Philippine Sea pero dapat ito ay nasa tamang konteksto. Paalala ng Pangulo, walang kumikilala sa 10-dash line ng China na basehan nila para angkinin ng malaking bahagi ng South China Sea. We have not rejected any proposals that China has made to us. But the premise is something that we question. And with that premise that China has made is that their territory is, follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. We have the economic zone that China has already intruded upon. And until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see
way forward. Respect for international law is of the greatest importance for us, and the same is true for the laws, international law that govern international navigation. We have the UN Convention on the Law of the Seas. We've got an arbitral tribunal. I believe it to be very important that each and everyone adheres to the legislation in place. We support Philippines in ensuring that the rights are being protected. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Filipino community para sa patuloy nilang kontribusyon hindi lang sa ekonomiya ng bansa kundi bilang mga kinatawan ng Pilipinas. Kaya naman bilang ganti, titiyakin daw ng pamahalaan na maprotektahan ang karapatan ng mga OFW saan man sila sa mundo. Ang abilidad at galing ng ating mga OFW ay tunay na hindi mapapantayan. Kaya naman, siguraduhin po natin na maayos ang kanilang kalagayan. Tama ang pasahod, may oras sila sa paghinga at bakasyon. Tinatrato sila ng may respeto at binibigyan ng kaukulang benepisyo na ayon sa batas dito sa Germany at kung saan man ang ating mga kababayan. Kasabay ng pulong ni Pangulong Marcos sa mga OFW, nagkilos protesta naman sa labas ng venue ang ilang militanteng grupo. Bantay sarado sila ng mga pulis. Ngayong umaga ko nakatakdang magtungo si Pangulong Marcos sa isang energy and gas turbine plant dito sa Germany bago siya humarap sa Philippine media, bago naman siya tumulak papuntang Prague para sa kanyang state visit sa Czech Republic. Yan pa rin ang latest mula dito sa Berlin. Connie? Maraming salamat at ingat ka dyan, Rafi Tima. Samantala, muli hong binakbakan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isinusulong na charter change. Ginawa niya yan sa vigil ng mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kagabi. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Yang Constitution kung saan na siya nahialal, 1 term, 6 years. Ngayon, gusto nilang tsa-tsa. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon, pinapahaba yung trabaho. Sabi pa ni Duterte, isang Marcos na ang gumalaw dati ng konstitusyon. Ngayon, isa na naman daw Marcos ang gagalaw rito. Planoan niya ng administrasyon na buwagin ang Kongreso at bumuo ng parliamentaryo. Wag na wag ninyong pumayag na mangyari. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na hinga ng komento si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga bagong pahayag ni Duterte. Pero dati nang sinabi ni Pangulo na economic provisions ang priority ng charter change at hindi ang pagbabago sa haba ng mga termino. Bukod sa dating Pangulo, dumalo rin sa vigil si Senador Bongo, Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla, maging ang dating presidential spokesperson Harry Roque at dating presidential chief advisor Salvador Panelo. Talagang nakakatuwa kapag ang pets natin, di ba, may talent. Viral ang isang Shih Tzu dahil sa kanyang kakaibang tricks. Paano ba naman? Ibang klase kasi. Yung pag-akyat niya ng hagdan. Yes, ito ha, tuwing dadaan kasi siya sa kanilang hagdan, patalikod siya kung umakyat. Oha, malaw moonwalk. Gawain raw ng asong si Winter tuwing tinatawag siya. Na-excite daw kasi si Winter. Kaya sabi ng fur parent niyang si April, kaya pa rin naman ni Winter umakyat ng paharap. Basta raw pakiramdam nitong walang nakatingin sa kanya. Ayan, very good, Winter. At ito po ang Balitang Hali.
Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si Chino Gaston. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.